Update naman tayo kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabi ni VP Sara, nakausap niya ang kanyang ama dahil nasa dahig na ngayon ang ating pangalawang Pangulo at sinabi raw ni PRRD na tanggap na niya ang lahat ng nangyari sa kanya. So, nakakalungkot na parang sa December 4th na ngayon, sa December 11th, 9 buwan nang nakakulong si PRRD. March 11 siya, wag nating kalilimutan. March 11 ngayong taon, 2025, pinakidnap at ikinulong sa ICC ang dating presidente. So March 11, April 11, isang buwan, May, June, July, August, September, October, November, December, 9 months na po pagdating ng 11 na nakakulong si Tatay Digong, daig pa ang pinarusahan at guilty sa kung ano man ang isinampang kaso at reklamo laban sa kanya. Sa tagal na yan mga ate at kuya, 'di ba? Tingin ko ang laki ng ipinayat ni PRRD, ang laki ng inihina lalo ng kanyang katawan. Nakasama namin yan sa hearing, sa EJK investigation ng lower house noong October, nung nakaraang taon. Naka-cane na si PRRD noon mga ate kuya. Nakabaston na, nakatungkod na at may mga nag-aalalay pa sa kanya. Okay, mahina ng katawan pero despite that, malakas pa rin ang dating ng ating dating Pangulo at lapitin pa rin po ng mga fans. Kahit yung mga miyembro ng Quadcom na nagpatawag sa kanya para palabasin na siya ay guilty, di ba? At iniimbestigahan nga yung mga EJK, pagkatapos po ng hearing ay nagsipaglapitan yung mga miyembro ng Tuadcom ba? Or Quadcom. At nakipagkamay at nagpa-picture pa kay PRRD na para silang mga fans, no? Ginigipit si Tatay Digong, siguro nga utos lang, 'di ba? Trabaho lang, pero off the camera at pagkatapos ng hearing, kitang-kita namin, saksi kami lahat na mga fans yung iba doon sa kanya. Even si Dilima, mga ating na nandun din, at saka si Trililing, pero si Dilima nga po ay kinikilig at katabi niya si Tatay Digong nung Quadcom hearing na yon noong October. Okay? So, nung mga panahon na yon, mahina na yung katawan ng dating Pangulo, ano pa kaya ang sitwasyon niya ngayon sa loob? Na kung hindi siya dadalawin ng kanyang mga mahal sa buhay, katulad nung nangyari, hinarang po ang pagdalaw ni Ma'am Hanilet, hindi ko alam kung anong pananabotahe ang ginawa ng Team Alpotera, at mukhang kasabot na rin nila si Kaufman, ay talaga naman pong nag-deteriorate lalo ang pangatawan ng Pangulo. Sabi nga po ni Spokesman Roque, nakita na yan na nakahandusay si Tatay Digong sa loob ng selda, walang malay, nabagok ang ulo, na hospitalized, hindi alam ng legal counsel, hindi alam ni na Kaufman, hindi ipinaalam sa mga kapamilya ni Tatay Digong. But si VP Sara nga po ay nandun ngayon sa The Hague, and I have a feeling na magpapaabot sila hanggang Kapaskuhan. Nakakalungkot po, no? Kasi magpapasko pero mukhang hindi makakalabas si PRRD. At ewan ko kung kailan magde-decide ang ICC, kung physically fit na ba si PRRD to stand trial. Ay kung nag-uulyanin na, so i-delay na naman nila. Ay poke ng inang justice delayed is justice denied nga eh. Dapat ang mga Pilipino mag-rally na dyan sa labas ng ICC. Kaso mo, may mga double agents din sa ICC. Yung mga Team Alpotera na nanggugulo doon. Okay, mga sumasamba kay Alpot at saka kay fruit cocktail. Imbes na ang mga tao doon ay magpabalik-balik pa at ganahan, ay tinabangan kasi nga ang gulo-gulo nila. Nakakakos pa ng division, di ba? May mga naghahari-harian pati dyan na feeling na sumusulpot lang naman kapag may VIP na bisita si PRRD. Anyway, pakinggan na po natin si VP Sara sa kanyang update na binigay patungkol kay PRRD, at nakakalungkot nga po, sinabi raw ni Tatay Digong na tanggap na niya ang mga nangyari sa kanya. Okay? But he's always said, surprisingly, he's always said na natatanggap ko naman lahat ng nangyari. Kasi politika lang naman talaga ito. Lahat. Sabi niya, and I am a politician. And ganyan talaga ang buhay politiko. At well yun, and then so ito pa kanina, sabi niya, and then
and we had a good laugh about it as well. Sabi niya, so pagdating niya, nauna siya. Pagdating ko, sabi niya, bumili kang Coke Zero. So bumili ako ng Coke Zero. And then, naubos na niya yung Coke Zero niya. Sabi niya sa akin, ano ba ang nandoon sa vendo? So sabi ko sa kanya, I think nakakita ako ng Sprite Zero. Sabi niya, tingnan mo nga doon kung merong, alam mo yung mga exotic ba? Exotic na inumin. Sabi ko, I'm sure merong exotic doon pero hindi zero. It's not for diabetics. And then sabi niya, well, sige, check mo. So, when I went there, hindi ko alam, sabi ko sa kanya, you're the luckiest person in this unit today, sabi ko sa kanya. Because I saw a Fanta Zero na exotic flavor. Meron sa grocery, siguro, I guess. Yeah, there is. It's really Diba? It's orange color. Yes, it's my favorite. So, No sugar. yes. It's a Fanta Zero exotic flavor. Pagbalik ko sa kanya, sabi ko, you're the luckiest. He asked for exotic. And so he tried it and said, no, it's good. Sabi niya, it's good. And then I wanted me to try it. Sabi ko, ayoko na because I had Pepsi and I don't want hyperacidity tonight. And then he said, just take a sip. So when I took a sip, sabi ko, I don't like this. This is truly exotic. You don't know what it is. In the can. Hindi ko alam kung nagpahid ng luha ba yung si VP Sara or nag-alis lang ng something na nakaka-irritate sa mata niya or baka may buhok lang, ano. But anyway, yun nga raw, nasa-surprise si VP Sara na parang tinanggap na ni Tatay Digong ang kanyang kapalaran. Dahil nga pinasok niya yung politics, ito yung consequence. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. May mga balimbing, may mga manggagamit. Para bang ang mga politiko, most of them, right, maybe 90%, maybe more, ay mga plastic, mga manggagamit. Tama? Kaibigan mo lang kapag may pakinabang ka. Kapag magagamit ka nila. Saksi ako dyan, mga ating. Kasi nga, when we used to campaign for politicians, like mga mayor sa lugar namin, halimbawa, dahil nga nililigawan nila ang mga botante, ang ganda ng ngiti, kapag nakipagkamay, ang higpit, no? Akala mo talagang sincere, gustong-gusto ka makadaupang palad. Nung nalaman nila na hindi ka registered voter, parang wala kang kwentang tao. Hindi mo pala rehistradong botante ito. Snob. Ang hindi nila nare-realize, yung pinakita nilang kagaspangan halimbawa sa'yo kung hindi ka nga rehistradong botante, ay pwede mong ikapanira sa kanila. Ayan o, yung politikong nakipagkamay sa akin, nung nalaman nilang hindi naman ako registered, inisnab na ako, masungit na ulit ang mukha, nawala yung magandang ngiti, huwag niyong iboto. Tama, baka makarecruit ka pa nga ng 10 kamag-anak at kaibigan mo na huwag iboto yung lentek na plastic na politiko. Diba? So, but kidding aside, natanggap na ni Tatay Digong no na dahil nga marami siyang nakalaban na sagasaan, dahil gusto lang naman niyang umayos ang Pilipinas. May pag-asa kasing umunlad ang Pilipinas eh. Mayaman tayo sa resources. Maganda ang bansa natin. Likas na maganda, di ba? Hindi man-made ang mga tourist spots natin. Yung iba nga walang dagat mga kababayan, yung mga landlocked countries katulad ng mga stan na bansa na yan, Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, mga ganun na bansa. Yung tipong nasa napapalibutan din sila ng katabing bansa, walang dagat. 'Di ba? Ang Pilipinas napapalibutan ng dagat, ang dami-dami magagandang beaches.
Ang babait pa ng mga Pilipino. Again, mga kababayan, maganda rin naman, maganda ang klima sa Pilipinas. Okay, maybe hindi kayang i-tolerate ng mga Westerners, no? Pero kung ikukumpara nyo naman ang, 'di ba, ang klima sa Pilipinas, mas maganda kaysa sa klima sa Middle East, sa mga disyertong bansa, right? Ako mga kababayan, kung ako papipiliin, mas gugustuhin ko sa Pilipinas. Or maybe sa mas malamig na countries, pero hindi ko gugustuhin sa disyerto. Na hinihingal ako or inaatake ako ng asthma. Pero tiis-tiis ganda tayo, syempre, no? Dahil ginigipit nga tayo ng mga demonyo. Right? So, napipilitan tayong lumayo sa Pilipinas. So, at ito nga nangyari kay Tatay Digong, maybe dahil nga rin sa katandaan na niya, no, mga kababayan. Kaya parang, kung talagang bilang na ang aking mga araw at buwan, okay na rin. Okay na rin. Although gustong-gusto ko makauwi sa Pilipinas, nakakatulong naman itong pagdalaw sa akin ng mga anak ko at apo at pamangkin at mga apo sa tuhod. Okay na rin. Pero hindi po fair yun eh. 'Di ba mga kababayan? Illegal ang ginawa sa kanya. And kung hindi mawawala sa pwesto ang adiktador, sana huwag niyang ma-extend nang lagpas pa 2028 ang pag-upo niya sa trono. Sa ngayon, ligtas pa siya. Hindi siya pwedeng kasuhan. Okay? May immunity siya sa kaso. Hindi pwedeng kasuhan ang haring ngiwi na yan. Pero oras na mawala yan sa pwesto, magtatago yan. Okay? Baka nga hindi na yan magstay sa Pilipinas. Total, nakapangulimbat na ng malala at mukhang tunay-tunaladang ginto na ang hawak. 'Di ba? Anyway, yung asawa ay very New York. Tapos siya naman ay laking UK din yan si ngiwi na yan eh. So, siguro sapat na or labis-labis pa ang mga nakulimbat ng mga yawa para makapagtago at mamuhay ng marangya abroad, hindi ba? Kasumpa-sumpa. Binudol tayong lahat. At hindi deserve ni PRRD ito. Kahit tanggap na niya ang nangyari sa kanya. Kung hindi siya ang hihingi ng hustisya, tayong taong bayan ang hihingi nito. At Marcos Jr., iba't iba ang bersyon ng mga Pilipino ng hustisya. Kung yung iba aasa sa mabagal na proseso, baka yung iba gumanti na ng direkta. Hindi natin hawak ang pag-iisip ng mga Pilipino. Yang singiwi na yan, kalaban din ang tingin dyan ng mga makakaliwang grupo. 'Di ba? Kinampihan lang yan ngayon kasi nagsabwatan sila laban sa mga Duterte. Pero naaalibadbaran ang mga makakaliwang yan. Kalaban naman ng tatay ni Nangiwi noon ng mga NPA. Hindi ba? Pati ang mga dilaw na naging pink, naaalibadbaran din dyan. Lalo pa at natalo si BFF Lenny. Lalo pa at, 'di ba? Hindi niya natanggap na natalo siya ni BFF Lenny noong 2016, nagpa-recount protest pa. So gigil na gigil ang mga pero parang ang babait na ngayon ng mga dilaw sa kanila. Ano? Kasi nga, yung mga sinasamba rin nilang mga dilaw at naging pink na politiko, mababait na rin kay Ngiwi, hindi na bumabatikos. Take for instance, Kiko, Laylay de Lima, Trililing, Sisa Virus, at kung sino-sino pang mga dilaw na walang imik at hindi maturo si Marcos Jr. as the mastermind ng lahat ng korupsyon. At hindi lang korupsyon, abuso sa power, katulad ng pagpapakulong kay PRRD. So, paano makakamit ni Tatay Digong ang hustisya? Mag-aantay ba ng mahabang panahon? Or maibigay ba ito sa kanya bago pa siya pawian ng buhay? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.